Mega. Ba't lang sounds? Yan, nawala yung sounds tuloy. Alright, good evening, Mamsat. Puntahan nga natin si Professor Antonio. May sinasabi si Professor Antonio kanina eh. Hindi ko pa napapakinggan. Sabay-sabay natin pakinggan to, Mamsat. Ang sabi niya dito, po, usapang ilusyon at mga guni-guni. Grabe naman tong title dito. Ang ganda dito. Usaping ilusyon at guni-guni ni Alan Peter Cayetano. Okay, pasok, Professor. Lunes, gaya po ng nasabi ko, ngayong araw na to, medyo na late ang usapang politika natin. Dahil unang-una inabangan pa natin yung mga kahinap na ng mga pangyayari sa Senado. At syempre, marami na rin akong ginawa. Nagbiyahe ako, marami akong pinuntahan, may meeting. So ngayon na lang, tinapos ko rin muna yung balita kasi nanood din muna ako ng balita, katatapos lang. So, at alam naman natin may nangyaring trahedya ngayon ng malaking-malaki sa Mindanao. At nagkaroon ng lindol at ngayon ay 19 na ang patay. At tayo po ay nakikiramay sa mga naulila. At tayo po ay magdasal at damayan natin sa ating pagdadasal at kung anong paraan na pwede nating matulungan ang mga nasalanta ng lindol sa Mindanao, lalo na sa Socsajan area at sa Davao area. Talagang ang mabuti pang bagyo ay nalalaman mo kung paparating ang lindol, basta nalang dumadating yan ang hindi alam. At napapadalas. So siguro yun ang kailangan natin pag-isipan din, paano natin paghandaan yan. Lagi sigurong handa, magkameron lagi ng earthquake drill, at siguraduhin ang ating mga bahay ay matibay. Talagang wala tayong magagawa, kailangan natin talang maghanda kasi katulad dito sa Manila, meron tayo yung Marikina Valley Fault. So yun ay ang tagal na nung hindi gumagalaw. So nakikita natin anong mangyayari kapag intensity 7.8 ang magnitude ng lindol. Talagang grabe. Nakita naman natin yung buti na lang talaga unang-una nagpa-flag ceremony pa yung mga bata. So hindi pa pumapasok sa eskwela sa loob ng classroom. At buti na lang at least hindi umaga, wala pang laman ng mga mall. So yun din yung at least sometimes you have to just count the blessings in these tragic situations. At speaking of tragedy, meron din isang trahedya na nangyayari sa politika natin at ang pangalan ng trahedyang ito ay si Alan Peter Cayetano. Nako, talagang kung minsan iisipin mo, nasabi ko nga na-post ko sa aking Facebook, pag yung apo ko siguro ay meron na ding apo at ako ay matagal nang lumisan sa mundong ito, ang pangalang Alan Peter Cayetano ay mananatili sa kasaysayan na isang pangalang patuloy na kamumuhian. Kasi talagang hindi mo na maintindihan ang ginagawa ng mamang ito. Parang nasa ibang mundo siguro siya. Kasi tingnan na lang natin lahat na ng mga lehitimong institusyon mula sa executive branch, sa House of Representatives, maging ang Civil Service Commission, kinikilala na si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Agree. Kung bakit pinagpipilitan pa rin niya ang sarili niya. At ako'y nagtataka, kung may question siya, bakit hindi siya tumakbo sa Korte Suprema? Pinaliwanag ko na yan Meron tayong tinatawag na presumption of regularity. At ang presumption of regularity ito ay na kay Sherwin Gatchalian. Sabat kung babalikan natin, hindi ba nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado? Balikan natin kung saan ipinasok nila si Bato de la Rosa para makabuo sila ng bagong mayorya. Para maging Senate President. Nakatakas si Bato de la Rosa. Pinatakas. Sa Senado. Hindi pa pumapasok. Alam mo si Alan Peter Cayetano, mahilig magdasal. Hindi ba siya nag-reflect na parang ayaw sa kanya na maging Senate President? Ng tadhana. Pero kalimutan na natin, tingnan lang natin ang legalidad. Di ba? Ang legalidad, nung si Bato de la Rosa ay tumakas, at si Jinggoy Estrada ay, di ba, kasi 24 ang mga senador, di ba? 24. At ang kinalabasan ay 1392, di ba noon? 1392. 13 ang pumabor kay Alan Peter Cayetano, kasama si Bato de la Rosa at kasama si Jinggoy Estrada. Initially, nasa gitna si Mig Zubiri at saka si JV Ejercito. At yung siyam, yun ang minority. Later on, nag-join na si Mig Zubiri at saka si JV Ejercito. Lumipat na sila
sa minority. Kaya nagkaroon ng 13-11. Pero dahil nawala, tumakas si Bato de la Rosa at si Jingo Estrada na may na-arrest. Naging 11-11. Di ba? 11-11. Pero dahil nahalal na si Alan Peter Cayetano with 13, siya yung Senate President. Pero nangyari, nung isang sesyon, lumipat si Chis Escudero doon sa 11 sa kabila at naging 12 sila. Naging 10 na lang yung dating mayorya. So meron na tayong 12-10. Ayon sa nakagawian, hindi ito ang kaunahon ng pagkakataon na ang Senado ay nagdeklara ng sesyon na may 12 tao. 12 lamang. In fact, parang 6 na okasyon in the past. Nakaramihan doon kung naandun si Alan Peter, naandun si Pia Cayetano, naandun si Loren Legarda. Na ang sesyon ay nabuksan with only 12 people. Dahil ang argumento nila, sinusunod nila ang doktrina ni Avellino versus Cuenco. Ano may Avellino versus Cuenco? Noong 1949, nag-rule ang Supreme Court na hindi kailangan 13, pwedeng maging 12. Dahil kung pwedeng, in fact, ang majority ng mga senador na pwedeng ilagay sa compulsory power ng Senado. Ibig sabihin yan, kung absent ka at walang quorum, pwede kang kunin. Pwede kang i-arrest. Yun ang ibig sabihin na nakalagay ka sa compulsory power. So, nung panahon na yun, merong isang senador na may sakit. Merong isang senador na nasa abroad. Okay? So, taging 22 lang ang mga senador. Okay? Ang nangyari, nag-walk out yung isang kampo at natira ay 12 na lang. Ang sabi ng Korte Suprema noong 1949, dahil yung isa ay nasa abroad, so hindi siya pwedeng hilangin pabalik. Yung isa ay may sakit, hindi mo naman siya pwedeng pa-attendin at may sakit, nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi mo yung bibilangin. So nagkaroon na ng 22 na senador. So ibig sabihin yan, ang majority ng 22 ay 12 kasi 50% plus 1. Right? So anong pinagkaiba niyan ngayon sa sitwasyon na ito? Sa sitwasyon na ito na ngayon, 24 nga ang senador. Pero si Bato de la Rosa nagtatago, hindi mo siya mahanap. Si Jingo Estrada nakakulong. So itong dalawang ito, hindi na to pwedeng i-comply under ng compulsory o coercive power ng Senate. Kasi si Bato, hindi mo alam kung saan mo arrest para ipapasukin sa Senado. Kasi may rule kasi na pwedeng i-compel silang umattend. Si Jingoy, nasa jurisdiction na siya ng sandigan. Wala nang magagawa. Nakulong na siya. So, meron na lang 12 na quorum. Ibig sabihin, pwede nang magsesyon. At pwede nang mag-elect ng mga bagong opisyal maliban sa Senate President. Dahil ang nakalagay sa Liga Batas, 13 dapat ang bumoto sa Senate President. Right? Yan ang pinanghawakan ngayon ni Alan Peter Cayetano. Wala daw Senate President kasi walang 13. Ganito nga, ang bobo talaga minsan iisipin mo, minsan abogado, senador, graduate ng UP, pero titingin mo minsan may kabubuhan din Bobo Kasi talaga, Professor. Bagamat walang 13, merong 12 na pwedeng magdeklara ng quorum at magsesyon. At sa sesyon na yun, pwedeng ideklarang vacated lahat ng posisyon kasama ang Senate President. At yun ang ginawa. So inalisan ng posisyon si Alan Peter. Ang problema dahil hindi sila pwede magpalit at wala silang 13, pero nakalagay lang sa saligang batas. Ang meron lang restriction na 13 votes ang Senate President. But the others, kasi nakalagay doon, majority of all members. Yung all member, isa sinasama pa nila si Bato at saka si right? Pero yung Senate Pro Tempore, yung mga chair ng komite, yung Secretary General, Sergeant at Arms, lahat yan, pwede nang i-elect pag may quorum. At yan nga ang nangyari. Ang inelect na Senate President Pro Tempore ay si Sherwin Gatchalian. Walang Senate President si Sherwin Gatchalian ng Senate Pro Tempore at hinalal din siyang acting Senate President. Acting, hindi sa Senate President. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sa isipan ni Alan Peter Cayetano, sa isipan ni Pia Cayetano, sa isipan ni Loren Legarda,
ay merong Senate President. Walang Senate President ngayon. Acting Senate President lang. Kasi hindi na Senate President si Alan Peter. Tinanggal na siya ng plenaryo. At may quorum ang plenaryo kasi may 12. And this is not the first time that the Senate transacted business with 12 members in attendance. It happened 6 times before. And in all of the 6 times, it's either all of Senate Pia and Alan Peter and Lauren were there, or one of them was there, or 2 of them were there. So bakit nun? Legal. Ngayon hindi na. So paulit-ulit natin sasabihin niya pero hindi niya naintindihan o ayaw lang intindihin. Sa madaling salita, using this logic, Alan Peter Cayetano is no longer Senate President. Si Erwin Gatchalian is not the Senate President. But since he was elected as Senate Pro Tempore, na hindi naman kailangan ng 13 votes, ang kailangan lang ay majority ng mga senador na nasa session at may quorum ang 12. Siya ngayon ang acting Senate President. In fact, siya na yung kinikilala na Senate President ng Executive Branch. Siyang kinikilala ng impeachment managers. Siyang kinikilala ng House. Siyang kinikilala ng Civil Service. So ngayon, ano pa ngayon ang mga guni-guni at mga hallucinations, mga ilusyon ni Alan Peter na siya pa rin ang presidente? Ako nga nagtataka kung talagang pinagpipilitan niya ang sarili niya, ba't hindi siya pumunta sa korte na lang? Nang tapos ang kwento kung kampante Tama. at malakas ang paniniwala ni Alan Peter Cayetano na siya ang presidente, bakit hindi siya pumunta sa Korte Suprema? Ito kaya sa kadahilanan hindi siya mananalo doon. At kahit pa ipagpipilitan niya siya ang presidente, at magkakaroon ng quorum, kunyari, okay, siya ang Senate President, di ba? Isa siya Senate President. Tapos, magpipreside siya, granting. Sa kalabutuhan, talo siya. Kasi 10 lang nakakampi niya, kasama siya. Ang kabilang kampo ay 12. Paano kung merong tumayo doon na i-move na i-vacate pati yung posisyon niya at magbotohan? Di talo siya. Pinapatagal lang niya ang proseso, pinapatagal lang niya ang paghihirap ng bayan. Napaka-selfish mo, Alan Peter Cayetano. Ang iniisip mo lang ang honra mo. Ano pang public interest ang sinasabi mo? Lahat ng mga institusyon ang kinikilala na ay si Sherwin Gatchalian. Kanina sa meeting, yung consultative meeting, at yan, babalikan natin yan, yung consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na pinapamunuan ni Erwin Tulfo, naandun yung NBI, naandun yung Department of Justice, naandun ang Ombudsman, naandun ang Secretariat ng Senado, naandun ang Secretary General. Yun ang legitimate. Samantalang ikaw, nung nagpa-hearing kayo nung isang araw, sino lang naandun? Walang sekretariat. Walang ahensya ng gobyerno. Ang naandun lang yung 18. Di ba? So tingnan mo yung legalidad. Pagdating sa website ng Senado, ang nakalagay na acting Senate President ay si Sherwin Gatchalian. Si Alan Peter Cayetano, ordinaryong senador na lang. So nasa ng kahihiyan mo, Alan Peter? Inuulit mo na naman yung ginawa mo noon kay Lord Velasco na nagkaroon kayo ng pagkasunduan na kalahati sa iyo ang speakership, pagkatapos kalahati ibibigay mo kay Lord Velasco. Pero nagbago isip mo. Parang hindi ka ba, wala bang reflexivity itong taong ito? Hindi ba ito nag-iisip? Hindi ba siya sa pag-iisip niya parang unahin naman muna niya ang interes ng bayan? Hindi yung sarili niya? Sinasabi ko, yung nga ulitin ko, pag ang apo ko ay may sariling apo at matagal na akong lumisan sa mundong ito, ako'y isang abo na lang, mananatili ang pangalang Alan Peter Cayetano, nakahilera ng mga pangalang katulad ni Felipe Buencamino at ni Pater. Ito yung mga kinasuklaman sa kasaysayan. Nakalulungkot. Wala man lang ba nagsasabi sa kanya? Sabagay, si Pia Cayetano, kasama din niya doon sa kanyang side. Ngayon may nagtatanong bakit daw consultative meeting lang daw yung ginawa ng committee kanina ni Erwin. Kasi yung punto nga na hindi pa constituted ang mga komite. So hindi pa kompleto at wala pang kinatawan ang minorya. So ibig sabihin niyan, hindi pwede mag-hearing. Pwede lang mag-meeting. Kaya yung ginawa nung committee na andun na nag-chair ay si Pia Cayetano, unang-una hindi yun legal. Pangalawa, hindi rin yun hearing. Kasi hindi pa nakukonstitute ang Blue Ribbon Committee kahit nung panahon na sila pa ang nasa majority. Kasi nga,
hindi pa nakakapadala ng members ang minority. Okay? So, that's not a hearing. Diba? At saka bakit sila mag-hearing? Hindi na nga sila opisyal. Wala na, si Pia Cayetano tinanggal na. Diba? Ang may bago ng chair, si Erwin Tulfo. So, alam mo anong aral iniiwanan nitong mga senador na ito sa mga kabataan? Diba? Na kahit kontra sa batas, basta gusto mo gagawin mo. Nakalulungkot. Nakalulungkot talaga. Sabi ko nga, may trahedya sa Mindanao, pero ang ating politika, meron ding krisis, meron trahedya. Sana naman malinawan si Alan Peter Cayetano. Kung talagang binavalue mo ang pangalan ng magulang mo, pag-isip-isipan mo. Kasi right now, ako personally, kung ano sabi mo, bias ako, pero lahat ng mga taong nakakausap ko, galit sa'yo. Lahat man siguro mga DDS lang naman ang kumbinsido sa'yo eh. Pero, lahat ng mga taong kilala ko, kahit yung mga apolitical, alam na mali ang ginagawa mo. Of course, meron mga tao na mga, alam mo naman, diehard Duterte supporter at ang iba doon, mga taga-UP pa. Di ba? Pero, yung mga yan ay talagang diehard eh. Pero doon sa mga nag-iisip, wala sa iyo. At yung ano ba yung survey ng Tangere? 67% ang mas naniniwala kay Sherwin Gatchalian. Hindi sa iyo. Di ba? Yun yung survey na kinundak ng Tangere. At titingnan ko titingin ko dito para tingnan natin kung ano yung mga number, ano. Ano nga ba yung statistic na yun? Kasi isinulat ko yun eh. Nang magkaanuhan tayo. Klaro na ang publiko ay hindi naniniwala sa kanya. Di ba? Nasaan na ba yun? Lang hinahanap ko lang ha. So ito, yung sa Tangere, nagkaroon ng survey ang Tangere nung June 5 to 6, bago lang to 67% ang malakas ang suporta kay Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. 25% lang ang nag-oppose. 8 ang undecided. Imagine, 67% ang naniniwala na tama na si Sherwin Gatchalian ng Senate pro tempore. Pagdating naman sa Senate Blue Ribbon Committee, 61% ang sumusuporta kay Tulfo. 30% lang ang sumusuporta kay Pia Cayetano. Kita mo naman, halos sa kada dalawa na isa lang kay Pia. At yung 18 Marino, na ngayon tinatawag nila ng kargador, 62% ang hindi naniniwala sa kanila. 25% lang ang naniniwala. So, ito ay, sa totoo lang, itong survey nito interesting kasi ayon sa survey ng Tangere, doon sa kanilang mga respondents, 38% ang nagsasabi na sinusuporta nila si Duterte. 28% ang sabi neutral, 18% lang ang liberal o Leni Robredo supporter, at 16% lang ang pro-BBM administration. 38%. Pero ang pabor, ang ayaw kay Sherwin ay 25%. Okay, isipin nyo 38% yung mga Duterte sa mga sinurvey. Pero 67% ang pabor kay Sherwin Gatchalian. 25% ang oppose. Yung oppose na yan, ini-expect mo yan yung mga Duterte. Di dapat sana 38% yun. Right? Ay hindi 25% lang ang nag-oppose. 38% ng mga Duterte. So merong 13% ng mga Duterte na hindi nag-oppose kay Sherwin Gatchalian. Imagine mo yun. Ito din. 38% ang sumusuporta na kay Duterte, pero 30% lang ang sumusuporta kay Pia Cayetano. See? 38% ang sumuporta kay Duterte. Pero, ang nagsasabi, naniniwala sila doon sa mga testimonya ng 18 Marino o mga peking Marino ay 25% lang. Samantalang 38% ang mga Duterte, pero ang naniniwala sa mga Marino ay 25%. O di, meron pang, di ba? Merong 13% na
mga Duterte na hindi rin naniniwala sa mga Marino. So even among the Duterte supporters, merong hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng Marino, hindi makapiya Cayetano, at okay lang sa kanila si Sherwin Gatchalian. Imagine. So kung nagbabasa ng survey, siyempre sasabihin naman ng mga DDS, siya survey yan, maniniwala ka. Pero naniniwala sila si Sara ay 38%, di ba? Naniniwala sila si Sara. Pag si Sara ang pinag-uusapan, number 1 sa survey, okay ang survey. Dito nga ang survey, ayon sa mga partisan opinion, ay 38% ang Duterte voters. Pero pagdating dun sa kanino sila? Kay Sherwin Gatchalian sila, 67%. Kay Erwin Tulfo sila, 61%. At si Pia parang 25%. Diba? At mas marami ang ayaw maniwala sa pinagsasabi nitong 18. So yung sinasabi ko, ngayon, ikaw, Alan Peter Cayetano, malinaw na marami ang hindi gusto sa'yo. Yun lang. Imagine, si Sherwin Gatchalian, 67%. Tapos yung pinagpipilitan pa rin niya na siyang Senate President. Ang mga ilusyon at guni-guni ni Alan Peter Cayetano. Anyway, sana nakapagturok sa iyong kaisipan, nakaplos ka ng mga puso, at napabago kang panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch, heart, and transform lives. At sana nakapagsilbak sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige, doon sa mga nag-abang, maraming salamat. Alam ko yung mga team replay, meron pa rin mag-replay, pero maraming salamat pa lagi sa inyo. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, ipagdasal po natin ng Mindanao. Okay? Sa Miyerkules po, tayo po ay magkwentuhan ulit. Sige? Magandang gabi. Pero magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, kung nasan man ko naroon sumutang ngayon. Lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now. Talk to you Wednesday. Stay healthy and be safe.